Habang abala si Noah sa kanyang mga ginagawa sa kanyang laptop ay bigla namang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. At nakita nga niya roon si Jessie na nakangisi habang naglalakad palapit sa kanya. "Hey Mr. Chua, pwede bang mahiram ko sana muna ang aking kapatid? Isasama ko lang siya sa pamamasyal ko at baka naman pwedeng bukas na lamang niya gawin ang kanyang trabaho." Nakangisi pa na sabi ni Jessie habang papalapit pa nga siya sa binat at sa kanya dinukot sa kanyang bulsa ang singsing na galing kay Shirley. Magsasalita na sana si Noah nang bigla namang bumukas muli ang pinto ng kanyang opisina at nakita nga niya si Shirley na pumasok doon at sumunod pala ito kay Jessie. Kinindatan naman ni Jessie si Noah para ipahiwatig dito na umakting na lamang din siya at sakyan ng kanyang mga sinasabi. "Ha? Saan mo na naman balak dalhin na naman si Shirley?" Tanong pa kunwari ni Noah kay Jessie at nautal pa nga siya dahil baka nga makahalata si Shirley sa kanila. "Hmm, sa coffee shop or mall lang naman kami pupunta. Basta namimiss ko na kasi siya kaya gusto ko sana siyang makabanding ngayon. Kaya sana naman payagan mo na siya. Minsan lang naman ako maglambing sa kapatid ko kaya pumayag ka na, Mr. Chua." Sagot naman ni Jessie at saka dahan-dahan niyang inabot kay Noah ang singsing na hindi mahalata ni Shirley. Noah, pasensya ka na kay Ate Jessie ha. Kung hindi naman pwede ay ayos lang naman. Pwede namang." Hindi naman na naituloy pa ni Shirley ang kanyang sasabihin nang bigla nang nagsalita si Noah. "It's okay, Shirley. Pwede ka namang sumama sa kapatid mo. Hindi ko naman kayo pipigilang dalawa. At isa pa, maganda rin yan para naman makalabas-labas ka naman. Dahil palagi ka na lang din naman na nakasubsob sa trabaho mo. Kahit na sinasabihan na kita wag masyadong dibdibin yung trabaho. Maganda rin yung bonding nyo na magkapatid kaya sige na. Sumama ka na Shirley sa ate Jessie mo." Nakangiti pa na sabi ni Noah kay Shirley habang dahan-dahan nga niyang inabot ang nilapag ni Jessing singsing. "See, sabi ko sa'yo papayag ang si Noah. Kaya tara na Shirley, ako na munang bahala sa'yo at huwag mo na munang isipin pa yung trabaho mo." Nakangiti pa na sabi ni Jessie kay Shirley at saka siya lumapit dito. "Sigurado ka ba Noah na ayos lang sa'yo na sumama ko kay ate Jessie? Baka kasi marami kang kailangang gawin ngayon. Kawawa naman si Laika." Sabi ni Shirley sa kanyang nobyo. "Mahal, kayang-kaya na yan ni Laika dahil sanay naman siya sa trabaho niyang yan. Kaya wag mo nang alalahanin pang trabaho mo. Mag-enjoy ka na muna kasamang ate Jessie mo. Basta wag lang kayong magpapagabi dahil susundan ko na naman talaga kayong dalawa." Sagot ni Noah kay Shirley. "Don't worry, hindi kami magpapagabi ni Shirley at ihahatid ko siya mismo sa mansyon niyo." Nakangiti naman na sagot ni Jessie kay Noah. Seryoso naman na tinitigan ni Shirley si Noah dahil parang may kakaiba dito dahil dati naman ay ayaw nitong umalis siya nang hindi to kasama. Pero ngayon nga ay ayos lamang dito na sumaman siya sa ate Jessie niya. Napansin naman ni Noah ang paraan ng pagkakatitik sa kanya ni Shirley, kaya naman tumayo na siya at kagad na lumapit kay Shirley na may ngiti sa labi. "Mahal, kailangan mo ring mag-enjoy paminsan-minsan. Noon pa man wala ka ng ibang ginawa kundi isubsob ang iyong sarili sa trabaho mo. At wala ka ng ibang ginawa kundi ang magtrabaho para sa mga kapatid mo. Ngayon naman, pwede mong i-treat din paminsan-minsan ang sarili mo para ma-relax ka. Kaya pinapayagan kitang sumama sa ate Jessie mo para kahit papaano ay ma-relax ka naman. Kahit paminsan-minsan lang." Nakangiti pa na sabi ni Noah habang sapo niyang pisngi ni Shirley. Napabuntong hininga naman si Shirley dahil may punto naman ang sinasabi ni Noah dahil hindi na nga man lang siya nare-relax ang kanyang sarili. Wala naman na nga siyang problema pero sinusubsob pa rin niya ang kanyang sarili sa kanyang trabaho. Matamis namang nginitian ni Shirley si Noah saka siya dahan-dahan na tumango dito. "Sige, salamat mahal. Hayaan mo next time ay babawi na lamang ako sa trabaho ko." Sagot naman ni Shirley kay Noah. Bahagya namang natawa si Noah sa sinabi ni Shirley at napisil pa nga niyang ilong nito dahil talagang babawi pa rin talagang dalaga sa trabaho nito. "Hindi mo kailangang bumawi mahal. Just relax, okay? Mag-enjoy ka kasamang ate Jessie mo. Sige na, mag-iingat kayo." Sagot ni Noah sa kanya hinalikan sa labi si Shirley. "Uy, uy, uy! Hustisya nga! Tsk, nandito pa nga ako naglalambingan na kayo dyan. Next time nyo na lang gawin yan kapag walang ibang tao." Awat na ni Jessie dahil napapataas na lamang talaga ang kilay niya dahil sa harap pa talaga niya naghalikan ng dalawa. Bahagya naman na natawa sila Noah at Shirley dahil kamuntik na talaga nilang makalimutan na naroon pa nga pala si Jessie.
Hindi na nga nagtagal paroon sila Jessie at Shirley at tuluyan na nga silang umalis ng kumpanya ni Noah para mamasyal at una nga munang dinala ni Jessie si Shirley sa isang coffee shop para makapagkwentuhan naman silang magkapatid doon. Pagkaalis nila Shirley at Jessie sa kumpanya ni Noah, ay kinuha naman yung pagkakataon ni Noah para makabili siya ng singsing na gagamitin niya sa pagpo-propose niya kay Shirley. Binalikan na muna niya ang kanyang ginagawa at agad na tinapos yon. Pagkatapos niyang gawin yon, ay agad na rin niyang inayos ang kanyang mga gamit at naghahanda na sana siya para umalis nang matigilan nga siya at saglit pa nga niyang tinignan ang singsing na inabot ni Jessie at napapangiti na lamang talaga siya dahil makakabili siya ng singsing na sakto lamang din sa daliri ni Shirley. Gusto kasi ni Noah na maging perfect ang lahat sa araw na yon dahil special yon para sa kanya at para na rin syempre sa kanyang nobyang si Shirley. Isa na lamang talagang hiling niya ngayon at yun na yung pumayag si Shirley na magpakasal nga sa kanya. Alam naman niya na masyado pang maaga dahil ilang buwan pa nga lang ang kanilang relasyon pero naisip niya kasi na hindi naman yun nasusukat sa tagal ng relasyon kung hindi sa pagmamahalan ng dalawang tao. Hindi na rin naman nagtagal pa si Noah at kaagad na nga siyang pumunta sa isang famous jewelry brand store at agad na naghanap ng singsing doon. Pagkatingin pa lamang niya sa mga nakadisplay na mga singsing ay may isa na doong pumukaw kaagad ng kanyang atensyon. At agad nga siyang napangiti dahil sigurado siya na bagay yon kay Shirley. Agad naman niyang inassist ng isang staff doon at agad na ipinakitang singsing kay Noah. Isa po itong 14 karat white gold ring, sir. Perfect po to as engagement ring po. Paliwanag pa ng staff kay Noah. I'll take one of that ring. Agad na sabi ni Noah at agad na nga niyang ipinakita sa staff ang sukat ng singsing na kukunin niya. Pagkatapos makuha at maayos ng staff ang singsing na kukunin ni Noah, ay agad na nga rin niyang binayaran ni Noah. Pagkakuha ni Noah sa kanyang binili, ay agad nga niyang kinuha ang box na may lamang singsing at dali-dali pa nga niya yung nabinuksan upang makita niya ng singsing na ibibigay niya kay Shirley. Napapangiti na lamang talaga si Noah dahil napakaganda talaga nito. Simple lamang ito na white gold na singsing na may malaking diamond sa ibabaw na talaga namang nangingintab kapag natatapatan ng liwanag. Tinitinan pa nga lamang niya yun ay alam niya ng bagay na bagay nga ito kay Shirley. Ito rin kasing napili ni Noah dahil kagaya ni Shirley ay simple lamang din ito pero elegante. Agad na rin namang umuwi noon si Noah habang may ngiti sa kanyang labi dahil nabili na nga niyang singsing na ibibigay niya kay Shirley. Tinago na lamang na muna niya ito kung saan hindi ito makikita ni Shirley. Minsan kasi napunta nga rin si Shirley sa kanyang silid, lalo na kapag may gusto itong sabihin sa kanya. Samantala namang pagkarating nila Jessie at Shirley sa coffee shop ay kaagad namang umorder si Jessie nang makakain nila habang si Shirley naman ay humahanap ng magandang pwesto doon. Bakit ganyan ka makatingin, ate? May problema ba? May dumi ba ako sa mukha? Sunod-sunod na tanong ni Shirley sa ate Jessie niya at napahawak pa nga siya sa kanyang mukha dahil baka nga may dumi siya doon. Kanina pa kasi napapansin ni Shirley na panay ang tingin sa kanya ng ate Jessie niya. At panay din ang ngiti nito sa kanya kaya nagtataka na siya sa ikinikilos nito dahil hindi naman ito ganito dati. Wala lang, gusto na kitang titigan kasi ang ganda pala ng kapatid ko. Natutuwa lang ako at meron pala akong mga kapatid. Nakangiti pa na sabi ni Jessie pero ang totoo'y kanina pa niya pinipigilan ng sarili niya na i-congrats ang kanyang kapatid dahil ngayon pa lang talagang masayang masaya siya para dito kay Noah. Tsk, akala ko naman kung ano na. Ako rin ate, masaya ako na may ate pala ako. Nakangiti rin naman na sabi ni Shirley kay Jessie. Bahagyang namang natawa si Jessie doon dahil kahit naman siya hindi niya talaga akalain na may mga kapatid pala siya. Bigla namang dumating ang mga pagkain in order ni Jessie, kaya natigil sila sa pag-uusap nila. Nga pala Shirley, kamusta kayo ni Noah? Tanong ni Jessie kay Shirley. Ayos naman kami ate, masaya naman ako sa piling niya at alam ko naman na nagmamahalan kaming dalawa. Masaya rin ako kasi pati ang pamilya niya ay tanggap ako. Sa totoo lang ate, hindi ko talaga akalain na matatanggap nila ako para kay Noah kasi tagapag-alaga lang naman ako ng pamangkin ni Noah noon eh. Sino ba naman ako sa kanila, hindi ba? Hindi ko akalain na kahit na mayayaman sila at hindi basta mayaman kung hindi bilyonaryo, ay tatanggapin ng isang mahirap na tulad ko para sa kanilang anak. Sagot ni Shirley sa ate Jessie niya at naluluha pa nga siya dahil naalala na naman niya kung paano siya tinanggap ng buong puso ng pamilya ni Noah at hindi lamang siya kundi pati na rin ng mga kapatid niya. Dahan-dahan namang tumango si Jessie sa kanyang kapatid at sa kanya ito matamis na nginitian.
Mabait talaga si Tita Angeline noon pa. Wala rin talaga ako masabi sa pamilya nila dahil pati si Nina ay mabait din talaga. Pamilya sila ng mababait at ako lamang naman itong nangungulit at nambubwisit sa kanila noon. Tawa-tawa pa na sabi ni Jessie. Kaya naman natawa na rin si Shirley dahil sa sinabi nito. Pero at least ngayon ate, mabait ka na rin at hindi mo na sila binubwisit pa. Tatawa-tawa rin naman na sabi ni Shirley sa kanyang kapatid. Kaya nga na-realize ko na siguro tama na rin ang paghahabol ko kay Noah dahil hindi niya naman talaga ako magugustuhan. At alam kong mahal na mahal ka talaga noon kaya wag mo nang pakakawalan pa si Noah ha, sabi pa ni Jessie. Mahal na mahal ko rin si Noah ate, kaya nga kahit natatakot ako sa'yo noon, hindi ko talaga siya binitawan. Sagot naman ni Shirley. Matanong nga kita Shirley, what if ayain ka na magpakasal ni Noah, papayag ka na ba? Nakangiti pa na tanong ni Jessie kay Shirley. Bigla namang natigilan si Shirley dahil sa tanong ng ate Jessie niya sa kanya. Shirley, tinatanong kita, paano kapag inaya ka na magpakasal ni Noah, papayag ka ba? Handa ka na ba na lumagay sa tahimik kasama siya at bumuo ng pamilya? Tanong pa muli ni Jessie na hindi pa sumagot si Shirley. Napakurap-kurap naman si Shirley na magsalita ng muling ate Jessie niya. Ha? Bakit mo naman naitanong yan ate? Kandautal pa na tanong ni Shirley kay Jessie. Bigla namang nawala ang ngiti sa labi ni Jessie dahil hindi kaagad sumagot si Shirley sa kanyang tanong. Wala lang, naitanong ko lang, bakit hindi ka pa ba handa? Mahal mo naman si Noah, hindi ba? At alam ko na nagmamahalan talaga kayong dalawa. Ayaw mo pa ba na bumuo ng pamilya kasama siya? May pag-aalinlangan ka pa ba? Tanong pang muli ni Jessie dahil pansin niya na may pag-alinlangan pa si Shirley at hindi kaagad nakasagot sa tanong niya. Napabuntong hininga naman si Shirley sa kanya tipid ng initian ng ate Jessie niya. Ate Jessie, mahal ko si Noah at hindi lang mahal ko hindi mahal na mahal ko siya. At sino ba namang babaeng ayaw na makasama habang buhay ang taong mahal niya, hindi ba? Pero kasi ate, iniisip ko pang mga kapatid ko. Kailangan ko pa silang pagtuunan ng pansin at ayaw ko namang mahating atensyon ko sa kanila at sa magiging pamilya namin ni Noah. Siguro kapag kaya na ng mga kapatid ko, doon ko na lang iisipin ang sarili ko. Pero sa ngayon siguro hindi na muna. Malungkot na sagot ni Shirley sa ate Jessie niya. Nagulat naman si Jessie sa sinabi ni Shirley dahil talagang mas inuna pa nitong isipin ang kapakanan ng mga kapatid nila kaysa sa sarili nito. Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo, Shirley? Tila hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Jessie kay Shirley. Oo naman ate, seryoso ako sa sinasabi ko sa'yo. Sagot naman ni Shirley. Mapakla namang natawa si Jessie sa kanya pinagtaasan ng kilay si Shirley. Paano kung biglang mag-propose sa'yo si Noah? Hindi ka talaga? Seryosong tanong pa muli ni Jessie. Naku, ate malabo pa naman siguro yan. Natatawa pa na sabi ni Shirley at hindi na nga niya pinapansin ang pagiging seryoso ni Jessie. Shirley, seryoso ako sa tinatanong ko sa'yo. Paano kung mag-propose sa'yo si Noah? Talaga bang hindi ka sa kanya? Tila naiinis na tanong na muli ni Jessie sa kanyang kapatid. Bigla namang napaseryoso si Shirley at saka ito napabuntong hininga. Hindi ko alam ate. Mahal ko si Noah at syempre gusto ko na siyang makasama ko habang buhay. Pero hindi ko pa kasi siya kayang sagutin yung tanong mo na yan eh. Sagot naman ni Shirley kay Jessie. Napabuntong hininga naman si Jessie dahil naintindihan naman niya si Shirley. Dahil nga dati pa naman wala na talaga tong iniisip kundi ang inat ang mga kapatid nito. Kaya kahit na ngayon nga ay mga kapatid pa rin itong iniisip ni Shirley. Alam mo Shirley, hindi naman masamang isipin mo rin ang sarili mo paminsan-minsan. Kung iniisip mo ngayon ang mga kapatid natin, huwag mo na silang alalahanin pa. Kayang-kaya silang pag-aralin at sustentuhan ni Daddy. Baka nga kapag nalaman ni Daddy na magkakaayos na tayo, kunin na niya kayo sa bahay nila Noah eh. Kaya huwag mo nang alalahanin pang mga kapatid natin. Kung ayaw mo namang si Daddy ang magpaaral sa kanila, sige, ako na lang ang bahala sa kanila. Isipin mo rin ang sarili mo. Pasayahin mo naman ang sarili mo at hindi palaging ibang tao na lang ang iniisip mo. Seryoso pang sabi ni Jessie kay Shirley. Bigla namang napaisip si Shirley dahil sa sinabi ng ate Jessie niya dahil totoo naman na kayang-kaya ng sustentuhan ng kanilang ama ang mga kapatid niya pero nasanay na kasi talaga siya na inuunang ibang tao bago ang kanyang sarili. Di ba ang sarap sa pakiramdam nung hindi ko na inaagaw sa'yo si Noah? Mas masarap sa pakiramdam niyan kapag nakasiguro ka na talaga na iyong-iyo na siya. Kaya wag mo nang alalahanin pang mga kapatid natin. Dahil
Kami na ni Daddy ang bahala sa kanila. Isipin mo naman ngayon ang sarili mo. Kung ano makakapagpasaya sa'yo dahil sigurado ako na magiging masayang mga kapatid natin. Kapag ginawa mo yon at kung nabubuhay pang nanay mo, siguradong masaya rin siya kapag inisip mo kung ano makakapagpasaya sa'yo. Nakangiti pa na sabi ni Jessie kay Shirley. Wala kasi talaga siyang masabi sa kabaitan ng kapatid niyang ito. Talagang uunahin nitong ibang tao kaysa sa sarili nito. Bigla tuloy siyang napaisip kung hindi niya pala to kinausap ngayon. Ay baka nga humindi ito sa proposal ni Noah sa darating na linggo. Sige ate, tatandaan ko ang lahat ng yan. Salamat ate ha. Salamat na dyan kay ni tatay. May karamay na ako ngayon at makakahinga-hinga na talaga ako ng maluwag. Sa totoo lang, gusto ko sanang lumipat kami ng bahay ng mga kapatid natin kasi nahihiya na ako kila Mommy Angeline. Kaso ay ayaw naman nilang pumayag dahil malaki naman daw ang mansyon at halos sila nga lang daw ang nandoon. Kaya doon na lang daw talaga kami pinatira. Sagot ni Shirley kay Jessie. Don't worry, pagkatapos ng party ni Daddy, kukunin na namin ang mga kapatid natin doon. At sa mansyon namin naman sila titira. Halos kami lang din ni Daddy nandun kaya malungkot ang mansyon. Kaya tsaka pag nandun na sila ay magkakaroon na rin ng buhay ang mansyon. Sagot naman ni Jessie. Teka nga, bakit parang sila lang ang kukunin nyo? Paano naman ako? Tanong pa ni Shirley dahil ang dinig niya mga kapatid nila lang ang kukunin. Tss, at sa tingin mo naman ay papayag si Noah na isama ka namin. Doon ka na lang at bumisita ka na lang sa amin sa mansyon. Tatawa-tawa pa na sabi ni Jessie. Ate naman, nakanguso pa na sabi ni Shirley kaya naman natawa na lang si Jessie dahil sa inaasta ni Shirley. Mabilis namang lumipas ang mga araw at ngayon nga ay araw na ng Sabado. Bukas na nga gaganapin ang surprise birthday party nila Jessie para sa kanilang ama na si Joel. Ngayon nga ay nasa mansyon na ng mga Lim, si Jessie para kausapin at sunduin ang mga kapatid niya doon. Doon na kasi niya pinag-stay-in ang mga ito sa resort kung saan ang gaganapin ang party. Sasama na nga rin si Noah sa mga ito. Hindi pa nga dapat siya sasama kaso ay wala namang ibang makakasama sila Shirley doon. Kaya sasama na lang siya sa mga ito. Kailangan pa kasing bumalik ni Jessie sa mansyon nila dahil baka nga hanapin to ng kanilang ama at bukas na lang nga niya ito dadalhin doon. Habang nasa silid nila sila Shirley at ang mga kapatid niya ay kinuha naman yung pagkakataon ni Jessie para kausapin si Noah tungkol sa proposal nito. Kamusta ang pinakisuyo ko sa'yo? Ayos na bang lahat? Pasimple pa na tanong ni Noah kay Jessie. Tsk, oo, ayos ng lahat. Ikaw ha, may utang ka sa'kin. Sagot ni Jessie. Oo, ako nang bahala sa resort. Ako nang magbabayad doon bilang kapalit ng pagtulong mo sa akin na magawa kong proposal ko kay Shirley. Kakamot-kamot sa ulo na sagot ni Noah. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Alam mo ba na nakausap ko si Shirley at pasimple ko siyang tinanong kung sakali ba na magpo-propose ka ay oo ba siya? Alam mo ba nakamuntik na talaga siyang humindi? Sagot ni Jessie. Napakunot naman ang noo ni Noah dahil sa sinabi ni Jessie. Bakit naman? Kunot noo pa na tanong ni Noah. Kilalang mong kapatid ko at mas uunahin talaga niyang ibang tao kaysa sarili niya. Iniisip niya kasi ang mga kapatid namin. Mabuti na lang talaga't natanong ko yun sa kanya, kaya ayun pinaliwanagan ko na lang siya at sinabi ko sa kanya. Naisipin din niya minsan ang kanyang sarili. Kaya mukhang natauhan naman siya sa mga sinabi ko sa kanya at mukhang oo naman siya sa'yo bukas. Sagot ni Jessie. Dahan-dahan naman na tumango si Noah dahil talagang yun ang ugali ni Shirley noon pa. Mas inuuna nito ang ibang tao bago ang sarili nito. Kung ganun ay maraming salamat sa'yo. Huwag kang mag-alala at babawi rin ako sa'yo kapag ikaw naman ikinasal. Dahil sa pagtulong mo sa akin, nakangiti pa na sagot ni Noah kay Jessie. Bigla namang lalaki ang mata ni Jessie dahil sa sinabi ni Noah. Tsk, kailan pa yun? Bago pa lang kami ni Greg at malabo pang mangyari ang kasal na sinasabi mo. Nakanguso pa na sagot ni Jessie. Anong malay mo kahit na bago pa lang kayo ni Greg ay baka ayain ka na rin niya na magpakasal? Nakangisi naman na sagot ni Noah kay Jessie. Inirapan naman ni Jessie si Noah dahil malabo pa talagang mangyaring sinasabi nito dahil abala nga rin si Greg ngayon sa kumpanya nito. At sakto naman natapos nang mag-usap sila Jessie at Noah nang lumabas si Shirley at nagtataka pa siya dahil nakasimangot nga si Jessie paglabas niya. Inasar mo na naman yata si ate, sabi ni Shirley kay Noah, kaya naman nagkatingin na sila ni Jessie at Noah dahil sa sinabi nito. Ha?
Hindi ko naman inaasar ang ate mo, mahal. Tinatanong ko lang siya kung nasan si Greg. Bakit hindi niya kasama ngayon? Pagdadahilan na lamang ni Noah, dahan-dahan naman na tumango si Shirley saka siya tumingin sa ate Jessie niya. Oo, tama. Tama si Noah. Hinahanap niya kasi si Greg at masyadong abala si Greg ngayon. Kaya hindi ko rin talaga alam kung nasan ba siya ngayon. Sagot naman ni Jessie at nautal pa nga siya sa kanyang pagsasalita. Dahil nakatitik sa kanya si Shirley. Ganun ba? Paano bukas? Hindi siya pupunta? Tanong ni Shirley sa ate niya. Makakapunta naman siya bukas. Sadyang busy lang siya ngayon, kaya hindi ko siya kasama. Sagot ni Jessie at nakahinga na nga siya ng maluwag dahil naniwala naman si Shirley sa kanyang sinabi. Tumango-tango lamang naman si Shirley sa kanyang ate Jessie. Nagsilabasan na rin naman ang iba pa nilang kapatid sa kanilang kwarto, kaya inaya na nga rin ni Jessie ang mga itong umalis dahil baka nga matraffic pa sila sa daan. Oo nga pala, Noah. Si Nina na nga palang papuntahin mo rin bukas, ha? Tawagan mo na lamang siya. Sure naman ako na pupunta yon kahit na malapit na yung mga anak. Sabi pa ni Jessie habang naglalakad nga sila papunta sa kanilang sasakyan. Kunwari lang naman yung sinasabi dahil baka nga magulat si Shirley kapag nakita ito doon bukas. Sige, sasabihan ko na lang si Nina mamaya. Sagot naman ni Noah dito. Agad na rin naman na silang sumakay sa sasakyan na gagamitin nila. Si Shirley ay nakasakay sa kotse ni Noah habang ang mga kapatid naman niya ay nandoon sa sasakyan ni Jessie. Kasya naman sana sila sa isang sasakyan kaso kailangan din magdala ng sasakyan ni Jessie dahil babalik pa nga siya sa mansyon. Kailangan lang din naman niya kasi na makasigurong ayos ng venue kaya pupunta siya ngayon doon. Habang si Noah naman ay kailangan din syempreng magdala ng sarili niyang sasakyan kaya magkaiba sila ng ginamit ng sasakyan ni Jessie. Mabilis lang naman din ang naging biyahe nila at nakarating nga sila ng maayos sa resort na pagdarausan ng surprise birthday party para kay Joel. Pagkarating nila doon ay nandun na nga ang ilang mga gagamitin para bukas kagaya ng mga lamesa at upuan. May mga naglilinis din silang nadatnan doon para na rin siguro makasigurado na malinis ang lugar. Pagkarating nga din nila doon ay kagad nga rin silang naglibot-libot sa lugar at napapangiti na lamang talaga sila sa ganda ng lugar na yon. May malawak kasi itong space na parang garden at merong syempreng mga pool at bukod syempre sa pool ay malapit nga lang din ito sa dagat. Kaya naman tuwang-tuwa din ang mga kapatid ni Shirley doon. Ang ganda dito, Ate Jessie, nakangiti pa na sabi ni April habang nakatingin to sa tabing dagat. Siyempre, pinili ko talagang magandang lugar. Special na araw din kasi sa atin yun, kaya dapat maganda talagang lugar. Sagot naman ni Jessie sa kanyang kapatid. Saglit lamang din naman na nagstay si Jessie doon at meron lamang din siyang kinausap na tauhan ng naturang resort para makasigurado na magiging ayos ang lahat bukas.